Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw is nandito pa rin tayo sa ating series. And pangalawang araw na natin ngayon kasi whole week long yung itatakbo nitong ating series, which is God's comfort in times of trouble. So sabi rito, we should overcome hardship with worship. So in every hardship, mas kailangan nating mag-worship sa Kanya. So, ang Bible verse na tatalakayan natin in connection to our topic is yung Psalm chapter 147 verse 3. So, in New International Version, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. So, in Tagalog translation naman, in Magandang Balita Biblia Version, at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan, ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. So, si God daw, the more na nakakaranas tayo ng pain, is mas binibigyan niya tayo ng pansin. And, kumbaga, tinatapalan niya yung mga sugat natin para sa atin, diba? Kaya, sabi nga na, kaya sabi dito sa topic natin na, mas kailangan nating mag-worship every time we experience hardship. Kasi, He is the one to heal us from the pain that we are feeling, and siya yung nagbibigay kagalingan sa mga sugat na natatamo natin. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, it is sweeter to worship God when we are broken. So, yun nga, gaya ng sabi ko kanina. The more na nakaka-experience tayo ng hardship, or the more that we are broken, is mas dapat nating i-worship si God. Bakit? Simple lang, kasi sabi rito, it is sweeter to worship God when we are broken. Kasi kumbaga, dun nalalaman ni God na hindi lang natin siya win-worship kapag masaya tayo. Even when we are experiencing pain and brokenness, is win-worship natin siya, diba? Sobrang sa kanya yun. Sobrang, kumbaga, ginawa sa kanya yun na hindi lang natin siya sa yan aalala, diba? Naaalala rin natin siya kapag nasa, downfall natin tayo. Kasi, minsan yung iba, kapag nasa downfall sila, mas niyan, ang mangyayari pa niyan, kung questionin nila si God, questionin nila yung presence ni God, ganyan, sisisihin nila. Pero tayo, especially tayo mga Kristiyano, sabi rito, it is sweeter to i-worship natin siya, lalo na kapag broken tayo, or when we are experiencing pain. Number 2, God has not forgotten us just as He knows the stars by name. So, di ba kapag tumingin tayo dun sa langit, napakaraming stars. So, lahat ng yon, alam niya lahat ng pangalan nun, kabisado niya. So, gaya ng pagka-alam niya, kabisa niya sa mga stars. Ganon din siya sa ating mga tao. Di ba tayo mga tao, sobrang dami rin natin, million tayo. So, tayo, kahit ganun tayo karami, hindi niya tayo nakakalimutan. Kapag nagtanong ka sa isang tao kung may experience siya na kinalimutan siya ng Diyos, wala siyang masasabi sa iyo. Kasi lahat ng challenges na binabato sa ating mga tao ay parte yan ng process na pagkamit natin dun sa goal na ayon sa will ni God. Lahat ng yan is para sa atin din. Kaya sabi, we just have to trust the process, diba? And number 3, God heals our brokenness and binds up our wounds. So, ito rin yung nasa Bible kanina, sa Bible verse natin. Hinheal niya yung brokenness natin, yung pain natin, inaalis niya sa atin. And pinagagaling niya yung mga sugat natin, di ba? Tinatapalan niya. Nasa gayon, hindi na tayo masyadong nahihirapan. And He wants us to feel comfort. Kaya nga yung Bible verse natin ngayon, di ba? God's comfort in times of trouble. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Overcome fears, uncertainties, and hardships with worship.
So, kung nag-iisip tayo kung paano mo overcome yung aforementioned na yun, hindi alak ang sagot, di ba? Mostly sa mga tao kapag may problema or nakakaranas ng brokenness, ganyan, hardship, uncertainties, alak yung kaibigan nila. But we should remember na i-overcome natin ito through Jesus Christ, through our Lord God, with worship. I-worship natin. Mag-worship tayo. Instead of kung ano-ano yung ginagawa nating solution, di ba? Imbis na kung ano-ano yung ginagawa nating paraan para ma-overcome those fears, uncertainties, and hardships, di ba? So, we should overcome them with worship. And number 2, be persistent in prayer because God never forgets. So, ito, proven and tested naman na natin to halos lahat, di ba? Kahit hindi pa mga Kristiyano. We should be persistent, consistent in prayer kasi hindi siya nakakalimot. Kung napapansin mo na hindi niya kagad binibigay sa'yo yung kahilingan mo, ibig sabihin hindi ba ito yung tamang oras at may kailangan ka pang matutunan para mas ma-appreciate mo yung bagay na hinihiling mo. Or siguro, may mas malaking bagay siya na ibibigay sa'yo kasi yung hinihiling mo is hindi makakabuti sa'yo. Diba? So, by waiting kasi and marirealize naman natin yun eh. Kapag binigay ni God sa atin yung hinihiling natin, for sure para sa atin yun. And it is the right time for Him to give it to us. Pero kapag hindi pa niya binibigay, is huwag tayo magalit sa Kanya. Kasi siya ay nakakaalam na lahat ng bagay. And may reason kung bakit hindi niya or hindi pa niya binibigay yung bagay na hinihiling. So we should be persistent in prayer because He never forgets and we just have to trust Him in everything that is happening to us. And number 3, trust that God will heal our brokenness. So, lagi lang tayo magtitiwala na i-heal niya yung pain na nararamdaman natin. Yung brokenness that we are feeling. Kasi nga, di ba sabi, itaas na natin lahat sa Kanya and we don't have to worry kasi siya nang bahala sa atin. So with that, we should also trust Him, our Lord God, that He will heal our brokenness.